Guys, usapang apostil tayo ngayon. So, ano ba yung ina-apostil kapag pupunta ka dito sa Czech Republic? Una muna, i-explain ko sa inyo. Ano ba yung apostil? So, ang apostil po is parang mas kilala sa atin dyan na red ribbon. Although ngayon, hindi na masyadong ginagawa yung red ribbon, ilan na lang yung gumagawa nun. Pero kapag dito kayo sa Czech Republic, sasabihin sa inyo is kailangan naka-apostil ang inyong NBI. So, ano ba? Bakit ba kailangan i-apostil? Ito po yung parang batayan nila na legit or hindi fake ang inyong documents. So, ang inapostil po kapag papunta ka dito sa Czech Republic is ang NBI mo at saka ang police clearance kung ikaw ay ex-abroad. Okay? Kapag ex-abroad ka, kailangan mo po ang police clearance with apostille siya. Pero kapag hindi ka ex-abroad, kailangan mo lang isang NBI clearance with apostille. So, ang una nyo munang gagawin, ang first thing to do na gagawin nyo is kukuha kayo ng NBI. For example, kayo ay hindi ex-abroad For example, newcomers kayo, kukuha kayo ng NBI. Pagkuha nyo ng NBI, syempre mag-appointment kayo niyan sa DFA. Kuha kayo ng appointment para doon sa inyong apostille. Magulo ba? So, una muna, kukuha kayo ng NBI. Pagkuha nyo ng NBI, nasa inyo ng NBI nyo, mag-register kayo para sa pag-appointment para sa inyong pagpapa-apostil. Sa DFA po to ginagawa. So, mag-search na lang kayo sa Google na kung saan pwede kayong magpa-NBI apostil. So, DFA to Ako kasi before is sa Alabang po ako nakapag-apostil kasi that time ako ay sa Parañaque nagwo-work. So, sa Alabang kasi meron. So, accredited sila na mag-apostil ng NBI. So, meron po siyang appointment. Search nyo lang yan sa Google. NBI apostil. So, makikita nyo naman doon, may mga appointments. So, ang bayad po doon is 200 nung mga time ko. Hindi ko alam ngayon kung tumaas na. Pero noon kasi is 200. Kapag mabilisan, for example, 2 days pa lang gusto mo na siyang kunin. Pero, 2 days o 1 day. Tapos, kapag naman okay lang na medyo matagal, halimbawa mga, parang akin kasi parang 1 week ko bago nakuha. So, 100 ang binayaran ko. So, depende sa urgency kung kailangan. Tapos, kayo mismo ang pupunta doon. Dala nyo sa NBI nyo, ha? Dala nyo sa NBI nyo. Yung original NBI nyo is dalhin nyo, tapos ipasirox nyo na rin siya. Kasi medyo mahal ang Xerox doon sa loob. So, meron naman Xerox doon, pero medyo mahal. So, ipasirox nyo na rin. Tapos, kailangan nila, pag present nyo doon, kailangan nyo ng mismong original ng inyong NBI. And then yun, pababalikin na lang kayo, bibigyan kayo ng araw kung kailan kayo babalik, tapos babalik kayo, pagbalik nyo doon, kukunin nyo na lang siya. So, mabilis lang ang process niya. Ang matagal lang po doon is ang pagpapa-apostil na appointment. So, hindi laging may slot. So, pinakawala lagi kayong mag-check pag mga, halimbawa is, Tuesday and Friday. Basta weekdays mag-check kayo. Time to time i-check nyo kasi ang tagal po talaga ng process or ng pagpapa-appointment sa ating NBI Apostil. So, yun lamang sa nagtatanong sa akin tungkol sa NBI Apostil kung kailan mo daw ba dapat ipa-apostil ang iyong NBI. So, it depends upon you, pero I suggest na hanggat hindi ka po naka-appointment para sa visa mo. For example, binigyan ka ng agency mo na ang iyong visa is, for example, is November 1. Kunwari lang to Kunwari November 1. So, ngayon pa lang, as October, pwede ka nang kumuha ng NBI, tapos pwede ka na rin magpa-apostil. So, wag kayong pupunta doon nang hindi pa apostil ang NBI nyo. Kung may NBI na kayo, kasi hindi pa rin siya complete document. So, dapat kasi ang NBI nyo talaga is naka-apostil. Ngayon, for example, sinabihan kayo ng agency nyo na kumuha na kaagad kayo ng mga requirements. Example lang sinabihan kayo, kuha na agad kayo ng requirements. So, ang automatic nyo sasabihin nyo, kukuha na kayo ng NBI. So, pwede naman kayong kumuha ng NBI. Pwede nyo na rin siyang ipa-apostil, guys. Yun nga lang, merong batch doon. Yun nga lang po, once na natagalan ang pagbisa nyo, once na natagalan siya, for example, November ka kumuha. Ngayon, ang visa mo, sabihin natin ng mga February or March pa. So, kung magbibilang ka ng months, sabihin natin ng mga 3 months na nakaraan, 4 months na. So, possible
na pagdating mo ng visa appointment mo, yung mismong araw ng visa appointment mo, possible na tamaan niya yung 180 days. So, dapat kasi ang inyong NBI ay 180 days valid kapag nagpa-visa appointment kayo. Bakit po? Bakit? Kasi may nagtanong yan sa akin eh. Kasi po, once na dumating yan dito sa ministry, yung inyong documents, tapos dito expired yung inyong documents, tinamaan siya ng expiration. Ang ibig sabihin po niyan is pakukuhanin kayo ng bago. So, magdodoble-doble yung gastos nyo. So, ipapadala nyo pa yan dito, ganon. Ipapadala nyo pa yan sa embassy, ganyan. So, as far as I concern, so mas maganda po talaga na kayo ay kukuha ng documents, especially ng NBI. Kasi ang NBI kasi na-expired eh. Especially ng NBI is kapag kayo ay malapit na sa visa appointment nyo. For example, may visa kayo ngayong January kasi meron naman kayong mga may mga appointment naman yung visa. So kung meron kayong appointment ng visa by January, pwede kayong kumuha ng by December. Pwede rin kumuha kayo ng ang kailangan nyo lang kasi doon is ma-sure na etong NBI apostille nyo is makakapag appointment kagad kayo. So, kapag hindi agad kayo nakapag-appointment, doon kayo mahirapan. Siguro, yung ibang mga agency, yun yung senaryo na gusto nilang ipaalam sa inyo na kaya kayo pinapakuha kaagad ng mga requirements kasi baka mahirapan kayo pagdating sa apostille ng NBI. So, in my suggestion naman kasi is useless ang pagkuha nyo ng NBI apostille kung tatamaan niya yung 180 days na requirements ni visa bago kayo makakuha during interview, ganon. Kasi titingnan nila yun eh. Kapag below 180 days ang inyong visa, ang inyong NBI, so hindi rin po nila yun i-grant. So sasabihin nila sa iyo, kumuha ka ng bago, tapos bago ulit siya, tapos ipapa-apostil mo ulit siya. So same scenario, same na medyo matatagalan ka. Tapos si visa naman dito sa BFS, meron lang silang ibibigay sa iyo na allowable time na 3 months para mag-comply ng lahat ng mga requirements mo. So, kapag hindi mo siya na-comply, so, hindi mababaliwala yung visa interview mo sa iyo before. So, yun lamang. Sana nakatulong. Kung medyo magulo, so pwede kayo mag-comment. Kasi, ang hirap ding itakal minsan pagdating sa mga documents, guys. So, intindihin niyo rin minsan. So, hindi ako full knowledge. Pero yung mga alam ko, so, binabahagi ko lang sa inyo. So, para hindi rin kayo masayangan, guys, ng pera, ng panahon. So, yan. I-make sure nyo na hindi siya tatamaan ng 180 days. So, meron na kayong appointment sa visa. Tapos, ngayon, biglang tinamaan siya ng 180 days ang inyong NBI. Automatic yun, kumuha na kagad kayo ng bago. Kung tingin nyo, doubt kayo doon sa expiration ng inyong sa validity ng inyong NBI. Kasi alam niyo naman ang validity ng NBI nyo. Kung tingin nyo hindi siya papalo sa 180 days, kung tingin nyo medyo delikado, so kumuha na po agad kayo kasi mas mahirap kung dito siya tatamaan ng expired. So hihingan kayo ng mga documents na naman, so panibago na naman yun. So yun lamang, and thank you so much guys sa panonood sa akin. Salamat po sa inyong lahat.